Bugok, walang natatakot sa inyo. Umiiwas kami dahil wala kaming kalaban-laban sa inyo dahil gamit nyo lahat eh. Pondo, poder, kapangyarihan. Yan ang mangyayari po sa akin, mga kababayan. At hindi lang po yan, yayariin ako sa loob ng kulungan. Hindi ko papayagan ang sarili ko tawagin na, opo, tanga po your honor, tarantado. Makikipagsuntukan ako kay Benny at kay Paduano. So talagang awa yun, gulo yun. Siyempre may mga bodyguard yun, gulo. So kaya hindi ako pumunta. Pero kung tanggalin nila yan, ang kanilang citation in contempt power at maging open for public discussion na matino at matuwid, aba, hindi tayo atras doon. Kahit sa harap ng luneta pa nila gawin. Ayon kay Ka Eric, ay hindi naman sila natakot humarap sa Congress kung tama lang at walang contempt na gagawin. Dahil wala naman silang kalaban-laban sa mga tao doon at hindi rin niya papayagan na sabihan siya ng tanga nila Abante at Paduano. Maka magsuntukan at magkagulo na lang sila kapag pumunta siya sa hearing. So from the very start, I do not recognize the authority or the legitimacy of the Traidorcom sapagkat nakikita ko ang direksyon nito, tatlo lang. Number one, tatakutin, gigipitin at pipilitin kami na tumigil sa pagiging kritiko ng gobyerno by harassing us, intimidating us, and bullying us to submit sa kagustuhan nilang hindi kami dapat maging kritiko o hindi kami dapat maging masakit sa aming mga komentaryo laban sa gobyernong umiiral ni Marcos at Romualdez. That's the number one purpose. Number two, ay gusto nilang matanggal sa political equation ang mga sumusuporta ng mga social media influencers and political commentators na mayroong mga followings. Malaki din po ang followings na sumusuporta sa Duterte political group. And by targeting these social media political vloggers, commentators, and influencers, mapapahina nila ang information support infrastructure sa Duterte political group. Yun ang pangalawang purpose. And number three, ay matabunan nila na magpapatuloy ang paglalantad at pagbubunyag sa katiwalian, kabulukan ng gobyernong Marcos Romualdez, lalo na ang lumalaganap na diskontento ng mamamayan sa nabubulgar na mga tunay at nakakabahalang mga issue ng korupsyon, pagwawaldas at paglulustay sa kaban ng bayan, abuso sa kapangyarihan, ang involvement ni Marcos sa illegal na droga at ang kanyang unstable na mental health condition, ang kanyang moral and incompetent leadership, kung mayroon mang natitira pa, at ang lahat ng mga paglulustay sa kaban ng bayan. Mga issue ng PhilHealth na kinulimbat nila, mga budget na pinalusot nila na may mga illegal insertions, mga hindi na makita na mga pondo ng Maharlika Diskarte Fund, at marami pang mga anomalya at katiwalian. Yun ang pangatlong purpose kung bakit ginigipit kami at gigipitin kami at pipilitin kaming pipilit-pitin na itigil ang pagiging kritiko sa administrasyon o rehimen ni Marcos Romualdez. Yun. So wala pong purpose na magpasa ng batas. Yan po ay pabalat bunga na lamang, no? Bagamat may delikado na pinahayag si Benny Abante, itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, na sinisigundahan ng kanyang julalay, no? na ex-kalderong NPA Paduano na walang alam na gawin sa Kongreso maliban sa pondo na kanilang hinahabol dyan at kapangyarihan na mag-abuso ay ang kanyang boy contempt role, no? Ang kanyang tapang-tapangan, no? Ang kanyang pagiging kunwari ay dating ABB, RPA, ABB o NPA ay parang ipinapangalandakan niyang tsapa niya na matatakot sa kanya. Bugok, walang natatakot sa inyo. Umiiwas kami dahil wala kaming kalaban-laban sa inyo dahil gamit niyo lahat eh. Pondo, poder, kapangyarihan, police, NBI, lahat. No? Ibig sabihin po, hindi ka naman talagang matapang. Nagtatapang-tapangan lang. So itong mga ito like si Akop, si artistang hindi sumikat na laos lang, si Dan Gogol Fernandez, itong si JJ Suarez ng Quezon Province, nasuki ng mga kaso ng plunder at katiwalian sa ombudsman, at itong si Barbero at itong si Pimentel, no? Itong si Whitehair Pimentel.
So ito sila, wala po ibang layunin yan, mga kababayan, kundi gipitin at ipitin kami para doon sa tatlong layunin. At naghahari-harian at nag-aaktong Diyos-Diyosan sa kakapal ng apog nila, ng balat ng pagmumukha nila. Kapag hiwain mo ng blade ang mukha ni Benny Abante at nito ni Paduano at mga alipores ni Romualdez, pati si Romualdez pag hiniwa mo ng blade ang mukha nila, Lunes mo hiniwa, Biyernes pa magdurugo. Yan ang mangyayari po sa akin, mga kababayan. At hindi lang po yan, yayariin ako sa loob ng kulungan. And I think tama po ang impormasyon na nakarating kay Eric na mayroon ngang hakbang itong sila kalderong NPA na mangyari yon. Ang sinasabi ko. Yun po ang nakukuha kong mga impormasyon. Isang buwan na mahigit na tinatarget nila ako na patahimikin, in-neutralize by way nitong kanilang Tridorcom kung ako ay pumunta. Ayun. Pangalawa, hindi ko po alam kung nasaan si Ma'am Lorraine Badoy kasi nagtatanong sa maraming messages, kamusta na po si Ma'am Lorraine Badoy? Ang huling kausap ko po si Ma'am Lorraine mga 1 week ago. Ang sabi niya, siya ay nasa Hong Kong. At nakikipaghalubilo siya sa mga overseas Filipino workers. Kung saan na po siya ngayon, hindi ko na alam. Si Sas naman, publicly, inaamin niya na siya ay nasa China. Nung kinausap ako, ipopromote pa lang siya. Kilala ito na opisyal sa Marcos administration. Active pa siya, yes. At inoperan ako na maging broadcaster sa AFP Radio. Huwag ko nang tulungan ang SMNI, si Pastor Kibuloy, iwan ko, at ang mga Duterte dahil lulubog daw sila. Huwag mong hayaang lumubog ka Eric. The offer was very enticing, no? Very tempting. 250,000 per month. Manggagaling kay Sandro Marcos at kay Martin Romualdez. Combined. Hahanapan nila ng fund source and then bibigyan ako ng parang signing bonus, 1 million. 2 beses in-offer sa akin yun. And then kasunod na target, ito kumbinsi si Lorraine Badoy na sumama para maging broadcaster. Ang pupukusan lang namin, CPP, NPA, NDF. Huwag na kaming makialam sa politika, huwag ko nang pakialaman ang gobyerno tungkol sa kanilang mga hidwaan sa politika sa mga Duterte at pati sa kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. So, hindi ko po tinanggap yon. Ito nga ang resulta nito ngayon. Si Sastro Gando, si Lorraine Badoy, si Ka Eric, si Mark Lopez, sino naman ang susunod? Kita nyo naman ang epekto, no? Tawagin ba naman ni Benny Banal na aso, Santong Kabayo, si Crisette at saka si Tiambao na, di ba kayong tanga? Oh, mag-apologize kayo. Kayong tanga eh. Di ba? Tapos, ang kawawang MJ Tiambao, opo sir, ako po'y tanga. Tanga po ako sir. I will not do that. Hindi ko po papayagan ng sarili ko na ganun kahit ako po ay hindi ipinanganak sa mayamang pamilya o oligarko o elitistang pamilya. Ang bawat mamamayan, anuman ang katayuan sa buhay, ay nararapat na nirerespeto, lalo na kung mamamayan ka at ang kaharap mo, government official, sila ang dapat rumirespeto sa karapatan ng mamamayan. Hindi ko papayagan ng sarili ko tawagin na, opo, tanga po ako, Your Honor, tarantado. Makikipagsuntukan ako kay Benny at kay Paduano. So, talagang awa yun, gulo yun. Siyempre, may mga bodyguard yun, gulo. So, kaya hindi ako pumunta. Pero kung tanggalin nila yan, ang kanilang citation in contempt power at maging open for public discussion na matino at matuwid, aba, hindi tayo atras doon. Kahit sa harap ng luneta pa nila gawin. Kaya't